Ano ho ang nag-udyok sa inyo bilang first nominee at sa inyong grupo upang magsumite ng inyong certificate of nomination at nais na makakuha ng posisyon nga sa Kongreso? Alam niyo, Kadyo, bago pa kasi ako mag-TikTok, advocacy na talaga namin tong issue ng mga manggagawa. 2015, we filed before the Supreme Court na matanggal na itong provincial rate na tinatawag. Pero ang sabi ng Korte Suprema, wag niyo dito dalhin sa amin. Doon niyo sa Kongreso dalhin yan, yung issue na yan. And so we did that. Pumunta tayo sa Kongreso para makipag-usap sa mga congressman na ibasura na, i-repeal. At least pag-usapan man lang itong RA 6727, yung batas kung bakit may provincial rate. Ang problema, pagdating namin sa Kongreso, walang pumansin. Hindi nga gumulong sa komite yan eh. May mga kaibigan tayo nag-file, pero wala, hindi umusad. Hindi pinag-usapan. Even nga sa committee, wala nangyari dyan. So nakita namin, parang wala atang pag-asa. Banggit namin nung kamanggagawa, mga union, mga samahan ng mga manggagawa, kung hindi naman tayo pinakikinggan ng Korte Suprema, hindi tayo pinakikinggan ng mga congressman, bakit hindi tayo mismo tumakbo para magkaroon tayo ng sarili nating boses na isusulong at ipaglalaban itong provincial rate at yung agenda ng mga manggagawa. So that is the primary consideration kung bakit kami nag-file ng aming certificate of nomination and acceptance and manifestation of intent to participate in the 2025 party list elections. Para kami na mismo yung magsusulong at makikipaglaban para dito sa pagbubuwag ng provincial rate.